Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Gaano mo ba kakilala ang iyong asawa o karelasyon? Alam mo ba kung hanggang saan ang kaya nilang gawin kapag sila ay nabubulag na ng galit? Sa Indonesia, mayroong dalawang babae na hindi inaasahan ang kanilang kinahantungan sa kamay mismo ng mga taong kanilang pinagkatiwalaan at minahal. Para simulan ang ating kwento ngayon, kilalanin natin si Sarah Sesa Muhammad Salim, 21 years old. Si Sarah ay mula sa West Java, Indonesia at siya ay ipinanganak ng taong 2000. Nag-aaral noon si Sarah at nakatira siya sa bahay ng kanyang nanay at stepfather. Ang nanay ni Sarah ay nagtrabaho noon sa Saudi Arabia bilang domestic helper. Dito nga ay nakilala ng nanay ni Sarah ang tatay ni Sarah na isang Saudi Arabian na sundalo. Pero hindi na nakilala pa ni Sarah ang kanyang ama dahil namatay ito habang nagtatrabaho. Dahil doon, napilitan nga ang nanay ni Sarah na bumalik na lamang sa Indonesia at sa Indonesia na nga niya ipinanganak ang dalaga. Nakilala si Sarah bilang mabait, palakaibigan at magalang na dalaga. Marami din ang nagagandahan sa itsura ni Sarah dahil meron nga siyang lahing Arabo. Matalino si Sarah at sikat siya sa eskwelahan dahil nakakapagsalita siya ng maraming lengguwahe. Si Sarah ay kinukuha ng pamilya ng kanyang tatay para mag-aral sa Saudi Arabia. Maganda sana itong oportunidad, subalit ito ay tinanggihan ng dalaga. Mahal na mahal kasi ni Sarah ang kanyang nanay at ayaw niya itong maiwan. Masaya at tahimik ang pamilya ni Sarah. Pero ang lahat ng ito ay nagbago nang dumating ang 2021. Taong 2019, dumating sa Indonesia ang isang lalaki na kaibigan ng nanay ni Sarah. Ang lalaki ay si Abdul Latif, 48 years old. Si Abdul ay isang Saudi Arabian citizen. 2 taon nang nakatira si Abdul sa Indonesia dahil inaasikaso niya ang kanyang negosyo na buy and sell ng agar woods na isang mamahaling uri ng kahoy. Bukod doon, nagpapadala din si Abdul ng mga migrant workers mula Indonesia papuntang Saudi Arabia. Taong 2021 nang nakipagkita ang nanay ni Sarah kay Abdul. At pagkatapos, bumisita nga si Abdul sa bahay ng nanay ni Sarah. Habang sila ay nag-uusap, napukaw ang atensyon ni Abdul kay Sarah. Labis na nagandahan si Abdul sa dalaga. Tinanong naman ni Abdul ang nanay ng dalaga tungkol sa kanya. At nang sumunod na araw, muling bumalik si Abdul sa bahay ni Sarah. Sinabi ni Abdul sa nanay ni Sarah na gusto niya ang babae at handa siyang pakasalan ito. Agad namang tumanggi si Sarah at sinabing ayaw niyang magpakasal sa taong hindi niya kilala. Kaya naman umuwing bigo si Abdul pero hindi siya nawala ng pag-asa. Kaya naman sa mga sumunod na araw, muling bumalik si Abdul sa bahay ni Sarah para ligawan ang babae. At dahil mahilig si Sarah sa pusa, bumili si Abdul ng 2 pusang nagkakahalaga ng 15,000 pesos bawat isa. Nagpunta ulit si Abdul sa bahay ni Sarah at ibinigay ang regalo niyang pusa. Bukod doon, nagdala din si Abdul ng mga pagkain, grocery at bumili din siya ng isang motor para kay Sarah. Pero kahit napaulan na ni Abdul si Sarah ng mga mamahaling regalo, wala pa ding interes ang dalaga sa kanya. Sunod namang humingi si Abdul ng tulong ng spiritual leader sa lugar ni Sarah para hikayatin ang babae na siya ay pakasalan. Umayag naman ang spiritual leader na siyang dating teacher ni Sarah at agad silang nagpunta kay Sarah. Sa bahay nga ni Sarah, sinabi ng leader kay Sarah na si Abdul ay mabuting tao, relihiyoso at masipag na lalaki. Inirekomenda nga niya na pakasalan ni Sarah si Abdul. Tila napaniwala naman ng leader si Sarah at pumayag nga na maikasal na kay Abdul. Maging ang nanay ng dalaga ay pumayag ng maikasal ang kanyang anak kay Abdul. Sinabi naman ni Abdul na gusto niyang ikasal ang dalaga ng oras na iyon mismo. At dala-dala nga ni Abdul ang dowry na nagkakahalagang 500,000 pesos para sa pamilya ni Sarah. Nangako din si Abdul na pagkatapos ng kasal, bibigyan niya si Sarah ng isang villa at mamahaling kotse. Sinabi din ni Abdul na pag-aaralin niya si Sarah sa gusto nitong eskwelahan. At ang lahat nga ng ipinangako ni Abdul ay isinulat niya sa isang papel at pinirmahan. At kapag nakipaghiwalay sa kanya si Sarah o hiniwalayan niya si Sarah,
bibigyan ni Abdul si Sarah ng 3.4 million pesos. Nagsinungaling naman si Abdul sa kanyang edad at sinabing siya ay 28 years old lamang imbis na 48 years old. October 7, 2021, ang spiritual leader ay ikinasal sina Sarah at Abdul. Tumira ang bagong mag-asawa sa bahay ng nanay ni Sarah. Subalit matapos ang ilang araw, tila lumabas na ang totoong ugali ni Abdul. Hindi nagbibigay si Abdul ng panggastos sa kanyang asawa at sinasabi nga kay Sarah, naggastosin niya ang perang ibinigay niya sa kanyang pamilya. Bukod doon, gusto din ng lalaki na tratuhin siyang parang hari at pagsilbihan ni Sarah buong araw. Tila naging utusan at kasambahay na nga lamang si Sarah imbis na masayang asawa. At higit sa lahat, napakasiloso at possessive na lalaki pala ni Abdul. Naramdaman tuloy ni Sarah na wala na siyang kalayaan at hindi na niya ma-enjoy ang mga bagay na dapat ginagawa ng kanyang kaedad. Naging problema nga din si Abdul ng mga kapitbahay ni Sarah dahil pinapark niya ang kanyang kotse sa maliit na kalsada. At kahit na inireklamo na si Abdul, pinapark pa din niya ang kotse sa iskinita. Pati nga ang pera ay naging problema na din ni Sarah at Abdul. Dahil kapag nasa trabaho ang lalaki, may nagpupunta sa bahay ni Sarah ng ahente ng kotse. Naniningil ito dahil ilang buwan na palang hindi nababayaran ni Abdul ang kanyang kotse. Kinausap naman ni Sarah at ang kanyang nanay si Abdul tungkol sa ipinangako ng lalaki na villa at kotse pero nagdahilan lamang si Abdul. Makalipas nga ang higit isang buwang mula nang ikinasal sina Abdul at Sarah, nagkaroon nga ng pag-aaway ang dalawa. Nahuli kasi umano ni Abdul si Sarah nakausap ang kanyang kaibigang lalaki sa cellphone. Hindi naman ikinatuwa ni Sarah ang ikinilos ni Abdul at sinabi niya ngang hihiwalayan niya na ang lalaki. Galit na galit si Abdul at naisip niyang patayin si Sarah para matapos ang kanyang problema. Sa isip-isip ng lalaki, kapag siya ay hiniwalayan ni Sarah, hindi niya alam kung saan niya kukunin ang 3.4 million pesos na nakasaad sa kasulatan na kanyang pinirmahan. Kaya naman, bumili sa isang online store si Abdul ng isang chemical na siyang gagamitin niya laban kay Sarah. At November 20, 2021 nang dumating ang binili niyang isang galong chemical. Kinagabihan ang naiwan lamang sa bahay ay si Sarah at Abdul. Hinayaan ni Abdul si Sarah na makatulog hanggang dumating nga ang alauna ng madaling araw. Habang natutulog, bigla na lamang tinaliam ni Abdul ang kamay at paa ng kanyang asawa. Nagising naman si Sarah sa ginawa ng kanyang mister. Buong lakas niyang sinubukan na makawala at makaalis sa kama. Pero agad siyang nasundan ni Abdul. Agad na binuhos ni Abdul kay Sarah ang binili niyang kemikal. Si Sarah naman ay gulat na gulat at sumigaw ng napakalakas. Sa sobrang lakas nga ay natakot si Abdul na marinig siya ng mga kapitbahay at dali-daling tumakas. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpuntahan na ang mga kapitbahay ni Sarah sa kanyang bahay. Nagulat nga sila nang nakita ang babae sa kanyang kalagayan. Nagawa pang makapagsalita ng biktima at sinabing si Abdul ang may gawa nun sa kanya. Agad na itinakbo si Sarah sa pinakamalapit na ospital. Maya-maya pa, dumating na ang mga pulis sa crime scene at agad silang nagsimula ng investigasyon. Hinalughog ng mga pulis ang buong bahay at kumuha nga ng mga ebidensyang makakapagturo kung sino ang may gawa ng krimen kay Sarah. Pero sinabi naman ng mga kapitbahay ni Sarah na ang nagbuo sa kanya ng likidong kemikal ay walang iba kundi ang asawa niyang si Abdul. Napasugod naman ang nanay at kapatid ni Sarah sa ospital kung saan sinugod si Sarah. Hindi sila makapaniwala sa tinding pinsala na tinamo ng dalaga. At mas nagulat pa nga sila nang nalaman nilang si Abdul pala ang may gawa nun kay Sarah. Alam ng mga pulis na si Abdul ay isang dayuhan kaya agad silang kumilos para ipahold ang passport ng lalaki. Nang sa gayon nga ay hindi na ito makalabas pa ng Indonesia. November 21, 2021 nang dumating si Abdul sa isang airport. Nagtaka ang lalaki na hindi siya pinagbentahan ng airline ticket. Sa kabilang banda naman, nakatanggap naman ang mga pulis ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Abdul kaya agad silang nagtungo sa airport. Sa airport nga ay inaresto si Abdul para sa ginawa niya sa kanyang asawang si Sarah. Dinala sa police station si Abdul at tinanong tungkol sa nangyaring krimen. Inamin naman ni Abdul ang lahat at sinabing binuhusan niya si Sarah ng isang chemical. Ayon kay Abdul,
Nagawa niya ang krimen dahil sa sobrang selos nang nakita niyang may kachat na ibang lalaki ang asawa. Dagdag pa niya, wala siyang perang ibabayad kay Sarah kapag siya ay hiniwalayan nito. At para sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Abdul ng prostrated murder at ikinulong. Samantala, nakatakda namang ilipat sa ibang ospital si Sarah para siya ay magamot na maigi. Subalit bago pa mangyari iyon, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Mula nga sa prostrated murder, itinaas ang kaso ni Abdul sa murder. Napag-alaman naman na kaya nasawi si Sarah ay dahil pati ang loob ng kanyang katawan ay nasabuyan ng kemikal. Ibig sabihin, maaaring nakainom si Sarah ng kemikal habang inaatake siya ni Abdul. Ayon naman sa interview sa kapatid ni Sarah na si Rai, nasaksihan niya ang pagiging malupit ni Abdul sa kanyang kapatid. Hindi daw pwedeng lumabas ang kanyang kapatid kahit saglit at hindi din pwedeng makipagkaibigan si Sarah sa mga lalaki. Hustisya nga ang sigaw ni Rai at ang pamilya ni Sarah. July 21, 2022 ang unang trial ni Abdul sa korte. Agad namang napatunayang guilty si Abdul dahil sa dami ng mga ebidensya laban sa kanya. At para nga sa pagpatay ni Abdul sa asawa niyang si Sarah, hinatulan si Abdul ng habang buhay na pagkakulong. Para sa pangalawang nating kwento, kilalanin natin si Indah Dianarti o tawagin na lang natin Ivy, 22 years old. Tulad ni Sarah, nagmula din si Ivy sa Indonesia. Ang tatay ni Ivy ay si Aisus. Close at mahal na mahal ni Ivy at Aisus ang isa't isa. Nang nasa high school na si Ivy, nagkaroon siya ng isang boyfriend. Nabuntis siya ng lalaki na ito pero hindi siya pinanagutan. Mag-isang tinaguyod ni Ivy ang kanyang anak at agad na nagtrabaho si Ivy para buhayin ang kanyang anak. Habang nagtatrabaho sa isang mall, nakilala ni Ivy ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Dede Iskandar o tawagin na lang nating Derek, 30 years old. Si Derek ay isang delivery rider ng isang kumpanya. Kahit na medyo malayo ang agwat ng edad ni na Ivy at Derek, naging malapit silang magkaibigan. Nagustuhan naman ni Derek si Ivy dahil napakabait na babae nito at maalaga. Niligawan ni Derek si Ivy at taong 2021 nang nagsimula nga ang kanilang relasyon. Simple lang ang relasyon ng dalawa pero sila ay masaya. Madalas bilhan ng mga regalo ni Derek ang anak ni Ivy. Masaya naman si Ivy kapag nakikita niyang masaya ang kanyang anak. Subalit makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang nag-iba ang tahimik na relasyon ni na Ivy at Derek. Nagkaroon ng alitan sina Ivy at Derek dahil napakahigpit ni Derek kay Ivy. Gusto ng lalaki na lagi niyang kasama si Ivy tuwing ito ay aalis. Para kay Ivy, hindi naman tama iyon dahil may kanya-kanya pa din silang buhay. Minasama naman ni Derek ang sinabi ni Ivy at inakala nga na may ibang karelasyon ang babae. Sa isip-isip ni Derek, kung totoo man na may ibang lalaki si Ivy, hindi niya ito matatanggap dahil si Ivy na ang gusto niyang mapakasalan. May 1, 2021 nang nagkita sina Derek at Ivy sa bahay ng babae. Wala noon ang tatay ni Ivy sa bahay dahil may trabaho pa ito. Habang pinapatulog ni Ivy ang kanyang anak, pinakailaman ni Derek ang cellphone ng kanyang girlfriend. Nanlaki ang mata ni Derek nang mabasa niya ang palitan ng mensahe ni Ivy at ng isang lalaki. Agad na kinompronta ni Derek si Ivy at tinanong kung sino ang kateks niyang lalaki. Sinabi naman ni Ivy na boss niya ang lalaki na iyon at nag-uusap lamang sila tungkol sa kanilang trabaho. Pero hindi naniwala si Derek sa sinabi ni Ivy. Bigla na lang lumabas ng bahay si Derek at inutusan ang isang binata na bumili ng gas at lighter. At makalipas lamang ang ilang minuto, bumalik ang binata dala ang mga pinabili ni Derek. Pumasok si Derek sa bahay ni na Ivy at hinanap niya ito. Maya-maya pa, binuhusan ni Derek ng gas ang buong katawan ng babae. Sobrang nagulat si Ivy pero hindi siya makagalaw dahil hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari. Pagkatapos, binuksan ni Derek ang lighter at idinikit ang apoy kay Ivy. Mabilis na kumalat ang apoy at malakas na nagsisisigaw si Ivy. Nabigla naman si Derek sa kanyang ginawa at nang narinig niya ang sigaw ng kanyang girlfriend, tila natauhan ang lalaki. Bigla niyang niyakap si Ivy para apulahin ang apoy. Subalit napaso lamang si Derek at hindi na nga niya alam ang gagawin
kaya bigla na lamang siyang kumaripas ng takbo papaalis. Dinala naman ni Derek ang lahat ng kanyang mga gamit habang siya ay tumakas. Agad na naalarma ang mga kapitbahay ni Ivy at sakto ang pagdating ng tatay ng dalaga sa bahay. Nagulat siya nang nakita niya ang sitwasyon ng kanyang anak. Humingi ng tulong si Ayus sa kanilang kapitbahay at tumawag ng ambulansya. Pagdating nga ng ambulansya, mabilis na ibiniyahe si Ivy sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, sinabi ng doktor na napakatindi nga ng tinamong pinsala ni Ivy at matagal na panahon ang kanyang gugugulin sa paggaling. Samantala, dumating naman ang mga pulis sa bahay ni na Ivy. Sinabi ng isang saksi sa mga pulis, nakita niya na ang tao nga lang ng gabing iyon sa bahay ng biktima ay si Ivy, ang anak niya at ang boyfriend ni Ivy na si Derek. Naniniwala ang mga kapitbahay ni Ivy na hindi nga aksidente ang nangyari kay Ivy. At dahil alam ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng sospek, agad nila itong hinanap. May 10, 2021, makalipas ang 9 na araw, simula nang nangyari ang insidente, tuluyan nang binawian ng buhay si Ivy. Napakalungkot naman ng tatay ni Ivy sa nangyari. Ayon kay Isus, si Ivy na lamang ang anak na kasama niya sa bahay dahil ang iba ay umalis na sa kanyang puder. At ang nakakalungkot pa, naiwan ni Ivy ang kanyang anak. Hustisya nga ang sigaw ni Ayus para sa kanyang anak. May 11, 2021 nang naaresto na ng mga pulis si Derek. Ang lalaki ay naaresto sa isang bahay sa gitna ng kagubatan. Kapansin-pansin na hindi na maayos ang lagay ni Derek dahil may pinsalan din siyang tinamo matapos yakapin si Ivy habang ang babae ay nag-aapoy. Dinala sa police station si Derek at kinwestiyon tungkol sa krimen. Inamin naman ni Derek na siya nga ang nagtapon ng gas sa katawan ni Ivy. Labis namang nagsisisi ang lalaki nang nalaman niyang patay na ang pinakamamahal niyang girlfriend. Ayon kay Derek, nang gabi ng krimen, pinag-uusapan nila ni Ivy ang tungkol sa kasal. Subalit labis siyang nasaktan nang nabasa niya ang palitan ng mga text ng boss ni Ivy at ng dalaga. Nakuha sa gamit ni Derek ang maliit na galon, lighter at cellphone mismo ni Ivy. Agad na kinasuhan si Derek ng premeditated murder at ikinulong. Taong 2022 ang unang trial ni Derek sa korte. Agad namang napatunayang guilty si Derek dahil sa kanyang pag-amin at sinabi ngang handa siyang harapin ang kanyang parusa. At para nga sa pagpatay niya kay Ivy, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!